Mga kabomba Castor Nation, sa atin pong Christmas around the world, atin pong tutunguhin ng isang na naman pong bansa dyan sa may Northern Europe, ang Latvia. Narito ang inhandang special report ni Bombo Bea Piniza. Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World. Isang panibagong bansa na naman ang ating tatalakayin ngayong umaga para sa isang espesyal na pagtatampok. At dahil isang linggo na lamang at Pasko na, tunghayan na natin ang mga paniniwala at tradisyon tuwing Pasko sa bansang Latvia. Ang Latvia bilang isang maliit na bansa na halos mayroong 2 milyong populasyon ay talagang pinaghahandaan din ng panahon ng Kapaskuhan. Ayon sa ating mga Bombo International Correspondent na sila Sharon, Charmaine at Richard, di gaya sa Pinas, ang selebrasyon ng Pasko sa Latvia ay karaniwang tahimik lamang dahil kanya-kanya na ang mga isinasagawang mga pagtitipon sa bansang ito. Ang celebration po ng Pasko dito sa Latvia, same din po sa Philippines, yun nga lang, medyo iba po dito kasi medyo yung family mo nga nasa yung family mo medyo malayo, so parang yung ibang family dito nagvi-video call na lang, pero dito sa Latvia tahimik yung Christmas, hindi ganun ka kaingay, kasaya nung nasa yung celebration natin sa Pilipinas, kasi diyan ang daming pamilya, 'di ba? Buo kapatid ng nanay mo, mga pinsan, talagang nagsasalo-salo. Dito kasi parang kanya-kanya kanya-kanya yung selebrasyon dito. Sa kabila ng tahimik na pagsalubong sa Pasko, may mga pagkain pa rin na tradisyonal na hindi mawawala sa kanilang hapag kahit pa sa kabila ng katahimikan na ito. Kwento nila Sharon, 12 mga pagkain ang kanilang inihahanda gaya ng grapes na siyang sumisimbolo sa isang masaganang pamumuhay at maging sa pera para sa mga taga-Latvia. Hindi rin mawawala ang toasted chicken, dried bread, mga bacon bun, mga cookies, gaya na rin ng gingerbread. Dito po sa Latvia, tuwing Pasko, may 12 different food po sila na piniprepare. At yung pinaka-main talaga is yung gray peas. Kasi nagsisymbolize yun ng money sa kanila. Then may mga beetroot, potato of course, rye bread, roasted chicken or pork, bacon bun, nagbe-bake din sila ng mga cookies, gingerbread. Yun, carrot salad. Alam nyo rin bang hindi uso ang kanin sa hapag ng mga taga-Latvia? Iyan ang dahilan sa likod kung bakit hindi rin mawawala ang mashed potato sa kanilang mga hapagkainan. Hindi. Oo, iba po talaga. Lasa pa lang yung roast pork po nila dito, iba po yung lasa ng lechon po natin dyan. Tsaka unang-una wala silang kanin. Oo. Kaya may potato lagi. Potato sila. Hindi mawawala yung potato. Maliban sa mga tradisyonal na gawain na ito, karaniwan ding mula sa kagubatan ang kanilang mga itinatayong Christmas tree na kumbaga fresh from forest pa ang atake. Uso din ang bigayan at pagregalo sa Latvia ayon sa ating mga international correspondents. Isa sa miyembro ng pamilya ang magbibihis bilang si Santa Claus at mamimigay na regalo, at ang bawat makakatanggap nito ay dapat maghandog ng simpleng tula para naman sa namahagi ng mga regalong ito. Yung tradition po dito is like, yung mga Latvian kasi, nagsa-celebrate sila ng Pasko from December 24 to 26. Tapos then, pumupunta sila sa forest to cut their own Christmas tree. Yung fresh talaga. Kaya fresh yung Christmas tree nila dito. Yung isa din sa mga tradition is, based on my experience din, is during Christmas, pag may isa sa family nagdi-dress as Santa Claus, sila yung nagbibigay ng gift. May pangalan yung gift. Tapos, kung sino yung nakaka-receive, kailangan nilang mag-recite ng poem. Sa akin naman, wala akong ma-recite ng poem, so kumakanta ako. Dahil nga simula Disyembre 24 hanggang 26 lamang ang panahon ng selebrasyon ng Pasko sa Latvia, karaniwan na lamang anya na nagtitipon ang mga Filipino community dito para gunatain ang araw ng Pasko, kung saan mayroong kaunting salo-salo,
bigayan ng regalo at maging kaunting kamustahan. Sa mga Pinoy is wala na kasi usually sa Christmas is may yearly na Christmas party. Sa mga Pinoy, may gatherings lang po kami. Like a week before the Christmas, to celebrate po, nag-gather po yung Filipino community dito sa Latvia. Tapos, may program po kami, may pag-games, may exchange gift. Tapos, may salo-salo po kaming may kanya-kanya po kaming mga pagkain na dinadala to share. Yun po, nag-rent po kami ng isang venue para mag-gather po ang mga Pinoy. Pag sa mga Latvian naman, normally, they celebrated at home lang, at home or friends. Pero typical, lang sila, parang typical dinner lang din yung ginagawa nila. Hindi po katulad nung sa Pilipinas na may mga pag-games tayo, may pa-caroling, may pa-karaoke, hanggang umaga po yung celebration. Kaya naman sa kabila ng lahat ng ito, iba-iba man ang kultura na ating kinagisnan, isang dahilan lamang ang rason kung bakit tayo nagdiriwang ng Pasko. Ito ay para gunitain ang buhay ni Jesus na siyang naniwala, nagpugay at nagbuhis ng kanyang buhay para lamang sa ating mga kasalanan. At dahil nga natalakay na natin ang mga tradisyon at kultura na isinasagawa ng Latvia tuwing Pasko, hayaan naman natin silang makabati ng maligayang Pasko sa kanilang lengguwahe. Prietsigos Diemas Veskus! Basta Radyo Bombo! Watch out for another edition of Christmas Around the World. Various celebration of Christmas by different countries. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines.